Pinag-aaralan na ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa Cavite. Sa unang 2 buwan ng 2025, lumobo na sa mahigit 3,000 ang kaso. Nakatutok si Darlene Kai. 6 na araw hindi mapakali si Michelle dahil ang 7 taong gulang na anak niyang si Nico nilagnat, tumamlay, nawala ng ganang kumain, nagsuka at nagdumi, halos 3 linggo na ang nakalilipas. Prior to that, may ubo talaga. Ubo yung kasi kapag inuubo, lagnat na agad talaga siya. So, yun, sabi ko. Pero, nung maramdaman ko na iba, naghinala rin naman ako, kaya pina-check up ko na. Kalaunay nagdugo ang kanyang gilagid at nagka-rashes o pantal. May severe dengue na pala si Nico. Umabot sa critical level ang platelet count niya. Naagapan naman ang sakit ni Nico at tuluyang gumaling. Isa lang si Nico sa mahigit 3,000 dengue cases sa Cavite ngayong taon. Mas mataas ang mahigit 400% kumpara sa parehong panahon noong 2024 ayon sa Cavite Provincial Health Office. Ngayong taon, pinakamataas sa Imus kung saan nakatira ang pamilya ni Nico at kung saan nagdeklara ng dengue outbreak noong 2024. Sabi ng Imus City Health Office, Nobyembre pa nila napansin ang pagdami ng dengue cases. Mahigit triple ang itinaas ng dengue cases doon kumpara noong 2024. By January this year, we were saddened because of the fact that there was an increase of dengue cases again. So all the while, we thought that what we are doing are already sufficient. Gaya rito sa Imus, napansin na raw ng provincial government ng Cavite yung pagtaas ng bilang ng dengue cases noong nakaraang taon pagkatapos tumama ng sunod-sunod na bagyo. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw nila yung pagdedeklara ng dengue outbreak sa buong Cavite. Patuloy daw ang cleanup drives, misting at fogging operation sa Cavite. Ang Imus City Health Office namigay sa mga paaralan ng insect repellent lotion at mosquito nets na may insecticides. Nag-convene po kami upang ang mga municipal and city health every week po ay meron tayong dengue fever surveillance monitoring dashboard. Ang usaping dengue po kasi ay responsibilidad natin lahat. At sana po ay huwag natin hintayin na may magka-death bago tayo kumilos. Concerted effort po ito ng buong community. At sana po ay maituro natin sa community kung ano ang hahanapin, ano ang pupuksain. Sa buong bansa, mahigit 52,000 ang dengue cases ngayong taon. Mas mataas ng 64% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero, bahagya na raw bumababa nitong mga nakaraang linggo. Mas mababa rin ang bilang ng mga namamatay dahil sa dengue ngayong 2025. Sa bawat 1,000 dengue patient, 3 hanggang 4 ang namamatay. Maglinis, yung self-protection measures, tsaka early consultation, ang lagnat na mataas ang temperatura, 40 degrees pataas, kahit first day pa lang po. Itanong nyo na po yan, libre naman po yung konsultasyon. Mas mabuti na pong alam natin para maagapan kaagad. Sinisiguro raw ng Health Department na handa ang mga ospital sa bansa para tanggapin at gamutin ang dengue patients. Ibinalik na rin ang dengue fast lane sa mga pampubliko at pribadong ospital. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.